Kamusta siya? Tanong ni Marlon habang tinitingnan ang namumulang mukha ni Sarah at tinanong ang doktor. May mataas na lagnat si Miss Loizaga na hindi bumababa. Tila may impeksyon sa katawan niya. Sagot ng doktor. Namutla ang mukha ni Marlon at nagmukhang malungkot. Magpadala na mas magaling na doktor dito. Inuutos niya ito. Inihatid ng butler ang doktor sa labas. Siya namang pagpasok ni Mia. Sir, hindi pa gumagaling ang iyong sugat mula sa baril. Dapat magpahinga ka na lang sa bahay. Ako na lang ang bahala dito. Si Marlon naman ay nakatingin lang kay Sarah ng mga sandaling iyon habang patuloy na maibinubulong na hindi niya maintindihan. Oo, tinamaan siya sa braso. Si Zephyr ang siyang nagpaputok sa kanya at nakatama ng bala. Naiinis siya na hindi man lang niya napatay ang taong yon pagkatapos niyang barilin nung araw na yon. Agad siyang sumakay ng eroplano pabalik sa Amerika. Ang bansa ay puno ng mga puwersa ni Zephyr, kaya hindi siya maaring magtagal doon. Kamusta ng sitwasyon sa bansa? Tanong ni Marlon kay Mia. Sumagot ang babae. May kaguluhan sa De Vera Group. Abala si Zephyr sa pakipaglaban ng kanyang karapatan sa kanyang tito. Wala siyang oras para hanapin si Miss Sarah. Hindi ito dahil sa kaguluhan. Kaya hindi hinahanap ni Zephyr si Sarah kung hindi dahil tuluyan na sumukol lalaking yun. Sinadya niya sabihin kay Zephyr nung araw na yon na siya at si Sarah ay matagal na nagmamahalan at lihim nilang pinagsama ang kanilang mga lakas upang labanan to. Nag-isip si Marlon sandali bago nagsalita. Sabihin mo kay Mr. Bernard na kung kailangan niya ng tao, maaari nating ipahiram sila sa kanya at magpadala ng isa pang grupo ng mga tao na tutulong sa kanya. Ako ang tatapos kay Zephyr. Ang pinaka-pinagsisisihan ni Marlon nung araw na yon ay hindi agad patayin si Zephyr kung hindi makipag-usap sa lalaki, kaya't nawalan siya ng pinakamagandang pagkakataon na tapusin ang buhay nito. Ito ang laging sugat sa kanyang puso, ang manatili pang humihinga ang lalaking yun. Gusto niyang mawala si Zephyr upang maghiganti para sa kanyang ina. Tanging sa ganitong paraan siya makakaramdam ng kapayapaan. At maaring bumalik ang dati niyang pag-uugali. Opo, sagot ni Mia bago tuluyang umalis. Naiwan sina Marlon at Sarah sa silid. Sila na lang dalawa. Pinagmamasdan ni Marlon si Sarah. Unti-unting nawawalang kalungkutan sa kanyang muka at unti-unting naging mas malambing ang kanyang mga mata. Hinaplos niya ang mukha nito at sinabing, Sarah, mula ngayon, hindi ka na istorboy ni Zephyr. Malaya ka na. Si Sarah ay nakahiga pa rin at maputla ang mukha at paulit-ulit na ibinubulong. Zephyr, Zephyr. Nagulat siya nang marinig iyon at ang kanyang panga ay tumaas ng kaunti. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Nagkasakit si Sarah sa loob ng 3 araw bago tuluyang gumaling. Pagdilat ng mga mata niya, ang una niyang nakita ay ang mukha ni Marlon. Tinitingnan siya nito at ang boses ay malumanay at puno ng pag-aalala. Sarah, gising ka na ba? Kuya Marlon, tanong niya sa lalaki. Ang boses niya mahina at magaspang. Pinayuhan siya nito na huwag munang magsalita. Binigyan siya ng isang baso ng tubig at nilapit sa kanyang bibig para mapainom siya. Inom ka na muna. Uminom siya ng ilang sip at bahagyang napangiwi dahil sa sakit ng kanyang lalamunan. At pagkatapos ay humiga ulit sa kama. Napansin niyang nasa itaas ang marangyang villa siya. Nagtanong siya ng malakas. Nasaan ako? Ito ang bahay ko. Tumingin si Marlon sa kanya. Nagkaroon ka ng lagnat pagdating mo dito sa ibang bansa. Siguro dahil sa hindi pamilyar na klima. Matagal ka nang may lagnat. Nag-alala ako't baka may mangyari sa'yo. Kaya pala ilang araw siyang may lagnat. Sinubukan niya na umupo. Tinulungan siya nito saka siya nagtanong. Nasaan ang tatay ko? Pinadala ni Mia ang tatay mo sa ospital. Kung gusto mong makita siya, maaari kang pumunta anumang oras pero kailangan mo na munang magpagaling. Nakangiting tugon sa kanya ng lalaki. Salamat. Nang malaman niyang nasa ospital ang kanyang tatay, nakaramdam siya ng konting ginhawa. Tinawag ni Marlon ang butler at nagpadala ng mga pagkain na ayon sa kanya. Kumain si Sarah ng ilang subo at biglang naisip ang isang bagay. Mahina siyang nagtanong kay Marlon. Kuya Marlon, may nangyari ba pagkatapos nating umalis noong araw na yon? Wala. Tugon nito na nakatitig sa kanya. Hinanap ba ako ulit ni Zephyr? Nag-aabang siya ng sagot na oo, subalit iba ang kanyang narinig. Wala. Hinanap ko siya para sa'yo nung araw na yon at sinabi ko na hindi mo na siya gustong makasama at pumayag siya. Paliwanag sa kanya ng lalaki hindi niya maipaliwanag kung bakit sumasakit yon sa kanyang puso. Ha? Naguluhan siya sa kanyang narinig. Pumayag siya.
Ganun lang kadali. Bakit hindi niya gustong makipaghiwalay noon? Tapos ngayon, basta ito pumayag na makalayo siya. Parang ang weird. Inisip mo ba na masyadong madali na pumayag siyang makipaghiwalay sa'yo? Tanong ni Marlon sa kanya. Tumango siya. Hindi niya na tinago ang kanyang nararamdaman. Hindi naman ganun kadali yon. Sinabi ko sa kanya na ikaw at ako'y matagal na nagmamahalan at nais nating magsama. Siguro naisip niya na sumuko na lang ng tuluyan at ipaubaya ka sa akin. Tugon ni Marlon. Kuya Marlon, bakit mo naman sinabi yon? Nakaramdam siya ng pag-alala. Paano ko maniwala si Zephyr? Kung hindi ko sinabi yon, paano kanya bibitawan? Ngumiti si Marlon. At ang mga mata niya sa ilalim ng salamin ay malamig, ngunit may ngiti. Naitatago ng salaming yun ang kakaibang damdamin niya. Nakita ni Sarah ang ngiting iyon at nahiya siyang sisihin ito. Sa katunayan, malaking tulong to sa nangyari sa kanya, ang kanyang pagtakas. Pagkatapos mag-isip ng sandali, muli siyang nagsalita. Kuya Marlon, okay bang De Vera Group? Wala na. Naresolba ng maliit na problema. Panatag na sabi ni Marlon kahit sa kanyang isipan, yun ay isang kasinungalingan. Naniniwala si Sarah sa mga sinasabi nito, kaya hindi na siya nagtanong pa. Sa mga sumunod na araw, nanatili siya sa bahay ni Marlon upang magpagaling. Kapag may oras ang lalaki, pinapasyal siya. Pero kadalasan ay abala ito. Minsan naririnig ni Sarah ang tunog ng piano. Nakikinig siya ng tahimik at naisip na si Marlon ay talagang maraming kaalaman. Matapos ang isang linggong pagpapagaling, nakalabas na siya sa lahat ng kanyang panghihinat ganap nang gumaling. Gumayak siya upang makita ang kanyang tatay ng araw na yon at si Marlon ang personal na naghatid sa kanya. Si Rogelio ay dinala sa isang napakagandang ospital. Sinabi ng doktor kay Sarah na maganda ang kondisyon ni Rogelio at baka isang araw ay magising na ito. Natuwa siya ng gusto sa kanyang narinig nang lumabas ang dalawa mula sa ospital. Nakita ni Sarah isang istasyon ng pulis at tinanong si Marlon, Kuya Marlon, police station ba yan? Hindi pa siya pamilyar sa Amerika at kailangan niyang magtanong kay Marlon tungkol sa lahat ng kanyang nakikita. Nakaupo ito sa tabi niya, suot ang manipis na salamin na may gintong frame. Mukhang malamig at eleganteng tao. Sumagot ito ng, Oo, pwede bang tumigil ang sasakyan doon sandali? Tanong ni Sarah habang nakatingin sa istasyon ng pulis. Anong gagawin mo dyan? Napatitig si Marlon sa kanya na parang naguguluhan. Gusto kong i-report ang kaso ng tatay ko. Wika ni Sarah. Bagamat nais niyang pumunta dito upang mag-imbestiga sa kaso ng tatay niya. Hindi siya pamilyar sa lugar at hindi niya alam kung saan magsisimula. Pagkatapos mag-isip, wala siyang ibang magawa kung hindi ang mag-report ng kaso. Hindi siya pinigilan ni Marlon Alba. Inutusan niya si Mia na itigil ang sasakyan at sinamahan siya pumasok upang i-report ang kaso ng personal. Ikinuwento ni Sarah sa pulisya ng Amerika ang nangyari noong taon na yon. Tinulungan siya ni Marlon na makipag-usap sa mga iyon. Salamat. Laking pasasalamat ni Sarah sa tuwing tinutulungan siya ng lalaki. Ngunit pagkatapos pakinggan ng buong kwento, hindi maipakita ng mga pulis ang anumang reaksyon. Isinara ng kaso ng mahigit 20 na taon na nakalipas. Kung walang bagong ebidensya, hindi nila basta-basta bubuksan ng kaso. Ibig sabihin kailangan niya maghanap ng ebidensya upang sila'y matulungan, kung hindi, ang sasabihin niya ay tanging haka-haka lamang at hindi totoo. Napagtanto niyang ganun pala kahirap na baguhin ang isang kaso. Kailangang mabusisit, hindi basta maaaring isampa. Kailangan niyang hanapin ang ebidensya mula noong taon na yon, kaya't si Sarah napaisip ng malalim. Sinabi sa kanya ni Marlon na dadalhin siya nito sa hotel kung saan nangyari ang insidenteng iyon. Sumama si Sarah patungo sa lugar. Siyempre walang mahanap doon. Nasikaso na ni Marlon bago pa man sila magtungo doon. Hindi niya hayaang may mahanap ang ebidensya. Medyo nadismaya si Sarah na mapagtanto na wala na talagang makikitang bakas doon. Pagkatapos ng lahat, ang kasong yon ay nangyari 20 taon nang nakakaraan. Kaya mahirap talaga yung ipahukay ulit, masyadong maproseso. Sa pagbabalik nila sa bahay, nakita ni Marlon ang kalungkutan sa mukha ni Sarah at tinanong niya ito, Okay ka lang ba? Ang himig ng kanyang tinig ay talagang nakakatouch. Oo, tugon ni Sarah ng mahina. Hindi ko lang inaasahan na ganito kahirap baguhin ang isang kaso. Oo, maraming ang kasong papatay ng Amerika araw-araw kahit iba lang mga pulis madalas. Ang kaso kapag matagal na, nagiging cold case na lang kung walang ebidensya, hindi nila hawakan ng kaso. Kung hindi lahat ng tao ay gagawa ng ganito at magkakagulo. Ang lipunan. Naintindihan yun ni Sarah, kaya marahan na lang siyang tumango at nanatiling nakatingin sa bintana. Tahimik si Marlon ng ilang sandali at biglang nagsalita. Pwede ba kitang tulungan? Ha? Pabigla ang paglingon ni Sarah sa lalaki. Nakaupo si Marlon sa ilalim ng gintong sinag ng araw. Ang kanyang gwapong mukha ay nagbigay ng isang nakakabighaning aura.
Pwede ba katang tulungang mag-imbestiga sa mga nangyari sa ama mo? Kuya Marlon, napakalaki na nang naitulong mo sa akin. Nahihiya na akong istorbohin ka muli. Napailing si Sarah sa alok na iyon ni Marlon. Sa totoo lang ayaw na niya itong abalahin dahil lang makatakas siya kay Jeffrey isa ng napakalaking ginhawa. Masyado namang formal ng ganyang salita. Sagot ni Marlon sa isang kalmadong tono. Gusto kong tumulong sa iyo ng kusa. Hindi dahil pinakiusapan mo ko. Nais ko maramdaman mo na hindi ka nag-iisa sa labang ito para lalo kang mabaon ng utang na loob sa akin. Sa isipan ni Marlon, yun ang tumatakbo. Tinitigan ni Sarah ang mga mata ang kausap ngunit may kakaibang lalim ang tingin nito dahilan upang hindi niya magawang tumingin ng diretso. Pakiramdam niya yung pagbabago kay Kuya Marlon mula na makarating sila sa Amerika. Pero hindi niya matukoy kung anong nag-iba. Parang ibang tao ito at parang mabigat ang kanyang pakiramdam kahit na tinutulungan siya nito. Bakit kaya? 2 araw ang lumipas, biglang dumating si Marlon sa kanyang silid at sinabing may pupuntahan sila. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang nagdodrawing sa kanyang kwarto. Bumalik na siya sa trabaho at parang napakalayat ang ganda ng lahat. Hindi siya nag-aalalang baka nandyan si Zephyr at pilitin siyang makipagtalik. Nakatayo si Marlon sa pinto at tumititig sa kanya. Sasabihin ko sa'yo habang nasa daan. Ah sige, sagot niya. Iniwan ang ginagawa at lumabas ng silid, sabay silang sumakay sa kotse. Hindi sumama si Mia ngayong araw kaya si Marlon ang nagmamaneho. Habang nasa daan, nadaanan nilang isang magandang bayan. Ang ganda naman dito, sabi ni Sarah. Ang bayan nito'y pagmamayari ng pamilya Zuniga. Sagot ni Marlon sa kanya. Naguguluhan siya sa kanyang narinig kaya muling inulit ang sinabi ng lalaki. Pamilya Zuniga? Oo, kilala mo ba ang Zuniga International? Nakangiting tanong ni Marlon sa kanya. Oo naman, tumango siya nang marinig iyon. Sabay tingin sa napakagandang paligid ng bayan na parang nasa isang fairy tale world siya. Ang Zuniga International ay nasa negosyong luxury goods at kilala sa buong mundo. Noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo, madalas niyang marinig ang tungkol sa Zuniga International. Mayamang ang kandi ng mga yon. Ang nagtatag ng Zuniga International ay si Milagros Zuniga na ngayon ay 75 taong gulang na. Isa siyang itanyag na socialite sa Amerika noong kanyang kapanahunan. Pagkatapos niya mag-aaral sa ibang bansa, tinatag niya ang brand na ito. Sa simula, puro processed foods lamang ang ginawa nila. Pero dahil sa kanyang katanyagan sa buong mundo, unti-unting lumawak ang negosyo sa paggawa ng mga dekalidad na luxury goods tulad ng damit, relo at alahas. Isa si Milagros Zuniga sa mga babaeng designer na may malaking impluensya sa industriya ng fashion. Kilala siya bilang mataas na kinatawan ng modernismo at may napakataas na reputasyon sa buong mundo. Kahit siya, inidolo siya ito. Nakikita ni Sarah si Milagros sa mga balita. Mahilig tong magsuot ng klasikong itim at puting suit at top hat na nagdadagdag sa kanyang karisma na parang isang rina ng Inglaterra. Alam mo ba na wala siyang anak? Biglang tanong sa kanya ni Marlon. Natigilan siya nang marinig iyon. Wala siyang anak? Hindi ba't may nabanggit sa balita na may anak siyang babae? Naalala niya na sinabi sa balita na si Milagros Zuniga ay may anak na babae mula sa kanyang asawa. Nagkaroon siya ng anak na babae noon pero mahigit 20 taon nang nakakalipas. Umalis to sa pamilya dahil hindi matanggap ang pinagkasundong kasal para sa kanya. Simula noon hindi na ito bumalik na muli. Nang muli siyang makarinig ng balita tungkol sa anak niya, pumanaw na ito. Paliwanag ni Marlon na mabilis na sinulyapan si Sarah habang nakatingin sa tanawin sa labas. Sinabi ni Sarah na may panghihinayang. Nakakalungkot naman, napakahusay niya subalit wala siyang paglalaanan ng lahat. Isang napakahusay na babae, ngunit ang kanyang anak ay yumao na. Ang mas masaklap, ang malaki nilang negosyo ay wala nang magmamana. Hindi ba isang nakakalungkot na pangyayari yon sa buhay ng isang tao, lalo na ng isang babae? Napagdaanan na niya ang bagay na yun sa kanyang murang edad pa lang. Ang anak nga lang niya nawala bago pa lang isilang. Sa tingin niya, sino man ang makarinig ng kwento ni Milagros Zuniga ay mapapabuntong hininga rin sa panghihinayang. Habang nag-iisip si Sarah, pumasok ng kotse sa isang malawak na manor na punong-puno ng makukulay na bulaklak. Mula sa malayo para itong isang romantikong tanawin mula sa isang pelikula, huminto ang sasakyan sa harap ng manor at sinalubong sila ng isang butler na nakasuot ng itim na suit at puting guwantes. Magalang itong sinabi, Mr. Alba, bahagyang tumango si Marlon at inabot ang kanyang kamay kay Sarah sa loob ng sasakyan. Sarah, bumaba siya ng kotse sa suot niyang magaan at malagaslang palda. Ang kanyang mapupulang labi at malamlam na mga mata ay lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Nang makita ang mukha ni Sarah, bahagyang nagbago ang maingat na ekspresyon ng butler. Mr. Alba, sino po siya? Tanong nito. Si Sarah Loizaga. Pakilala ni Marlon sa kanya sa butler. Kaya pala siya, si Miss Loizaga. Ngumiti ang butler at dali-daling inanyayahan sila ng papasok. Naguluhan si Sarah, kaya naglakad siya sa likuran at tahimik na tinanong si Marlon. Kuya Marlon, kilala ba ako ng butler na yon?
Bakit parang kakaiba ang tingin niya sa akin kanina? Ngumiti ang lalaki ng bahagya. Malalaman mo rin pagpasok natin. Maginong lumakad si Marlon at tinakay siya papasok sa malaking tarangkahan. Sa loob ay may nakaupo sa isang upuang yari sa kahoy, isang eleganteng matandang babaeng puti ng buhok. Pinupungasan itong mga sanga ng halaman. Nang marinig ang kanilang pagdating, inangat nito ang tingin. Natigilan si Sarah na makilalang babaeng yun. Hindi ba ito si Milagro Zuniga, ang nagtatag ng Zuniga International? Nang makita ni Milagro si Sarah, bahagyang lalaki ang mga mata nito sa gulat, ngunit agad nitong gumiti at tumango. Sarah, ang kanyang tinig ay banayad at puno ng kabaitan. Lalo naguluhan si Sarah, lumingon siya kay Marlon at nagtanong, Kuya Marlon, kilala ba ako ni Miss Zuniga? Oo, sagot ni Marlon sa kanya na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Yung anak na binanggit ko sa kwento ko kanina, si Rosario Zuniga, siyang nanay mo. Rosario Zuniga? Nalaki ang mga mata niya sa narinig na iyon. Ang pangalan ng nanay ko ay Lily Valderramas. Aksidente kami nagkita sa isang pagtitipon ni Miss Zuniga at doon naikwento niya ng anak niya nawawala noon at namatay. Ang pangalan daw ay Lily, subalit hindi ko maalala ang apelido niya. Nung dumalaw pa ako sa sementeryo kung saan nakalibing ang iyong ina, doon ko naisip na baka yun nga siya. Lalo nang ipakita sa akin ni Miss Zuniga ang larawan ng kanyang anak. Kahawig mo. Kwento ni Marlon sa kanya. Kalaunan nagtanong-tanong ako at naalaman kong tumakas palang nanay mo sa pamilya Zuniga para takasan ng isang pinagkasundong kasal. Pumunta siya sa Pilipinas at nakilala ang tatay mo. Minahal nilang isa't isa pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon sila ng anak. Pinigilan ni Marlon ang sarili at hindi na tinuloy ang kwento. Dagdag pa ni Marlon, sinadya niya mag-orchestrate ng isang aksidenteng pakikita kay Milagro Zuniga noong nakaraang buwan upang makumpirma ang kanyang hinala. Nang marinig ni Milagros na pumanaw na si Rosario, nawalan siya ng malay sa gulat. Napakatagal niyang hinanap ang kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na wala na ito. Sa kabila ng sakit na naramdaman, nagkaroon siya ng bahagyang kaaliwan sa kaisipang may iniwang anak si Rosario, si Sarah. Bagaman matindi ang kanyang kalungkutan, nagkaroon si Milagros ng dahilan upang magpatuloy. Sinabi ni Marlon na dahil sa kanyang edad, hindi na angkop para kay Milagros na bumiyahe papunta sa Pilipinas. Nagboluntaryo siya na dalhin si Sarah pabalik sa Amerika upang magkasama silang maglola. Matagal naghintay si Milagros at sa wakas dumating din ang araw na ito. Tama, dumating. Hindi niya tinuring na ito'y pagdating lamang, kundi pagbalik dahil si Sarah ay anak ng kanyang anak at bahagi ng pamilya Zuniga. Nang makita niya si Sarah, agad niya napansin ang pagkakahawig nito kay Rosario. Wala siyang alinlangan ng dalagang anak ng kanyang namayapang anak. Halika, pumasok ka, anyaya ni Milagros kay Sarah. Sabay kumpas upang pumasok ang babae. Nakatayo pa rin si Sarah sa pinto, tila nananaginip. Hindi niya inaasahang si Milagros Zuniga ang legendary fashion icon na kanyang hinahangaan ay ang kanyang lola pala. Inakay niya si Marlon, papasok at pinaupo sa sofa. Manhid pa rin ang kanyang pakiramdam, tila hindi pa na makapaniwala. Anak, bakit ang payat mo? Malambing na tanong ni Milagros sa kanya. Dahan-dahan itong inabot ang kamay at hinaplos ang kanyang ulo at pisngi. Saka siya niyakap ng matanda na maluha-luha. Bagamat kilala si Milagros sa buong mundo, daman ng kanyang katandaan. Ang kanyang mga kamay na may suot ng malaking jade ay medyo payat na, at ang kanyang balat ay hindi na masyadong unat. Ngunit dahil sa tamang pag-alaga, natili siyang marangal at maputi. Hindi may tatagong kanyang karangyaan habang nasa kalituhan. Naamoy ni Sarah isang banayad na halimuyak na isang bulaklak. Bahagyang kumilos ang kanyang ilong, tila nagising sa kanyang pag-iisip. Inangat niya ang kanyang mga mata at nakitang mabait na mukha ni Milagros na nakayakap sa kanya. Ang amoy na ito bang amoy ng kanyang ina? Siya ang ina ng kanyang ina. Kung buhay pa ang kanyang ina, magiging kasing ganda at kasing banayad siya nito ng kanyang lola. Si Sarah ay nasa kalutungan pa rin, pero wala siyang mahanap ng tamang salita para sa kanyang nararamdaman. Misdan siya ni Milagros na parang isang kayamanan. Ngumiti ang matanda sa kahinalik-halikan ng kanyang ulo. Marlon, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin upang makapiling kong aking apo. Talagang ang puso ko'y nagagalak sa nakita ko na sa kanya. Pinalabas ni Milagros ang maraming regalo para kay Marlon. Pagdamutan mo ng aking nakayanan para sa iyong tulong at pag-aalala. Ngumiti si Marlon sa kanang salita. Hindi niyo kailangan magpasalamat sa akin, Miss Zuniga. Obligasyon kong tulungan si Sarah. Ah, may connection pala kayo. Nagtaka si Milagros sa kanyang narinig, kaya't kinuwento ni Marlon ang magkaibigan ng nanay niya si Rosario Zuniga. Ngunit sa totoo lang, bagamat magkakilala ang kanilang mga ina, hindi naman talaga sila ganong ka-close. Gawa-gawa niya lang iyon upang mapaniwala mga taong malinis ang kanyang hangarin. Tahimik na nakinig si Milagros kay Marlon na may itsura ng kasiyahan sa kanyang muka. Hindi ko akalain na magkakaroon si Rosario ng ganong kapalaran pagkatapos niyang umalis ng Amerika.
Hindi lang siya nakatagpo ng isang mabuting kaibigan, kundi nakatagpo rin siya ng panghabang buhay na kasintahan at anak. Ngunit hindi sila nagkatagpo hanggang sa pumanaw ang kanyang anak na hindi man lang niya nahingian ng tawad. Tahimik namang nakikinig si Sarah mula sa tabi, siya'y medyo naguguluhan pa rin at hindi pa lubos na maintindihan ang lahat ng ito. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Milagro si Sarah manatili sa bahay kasama niya. Dahil dito nagtanong si Marlon kay Sarah, "Nais mo bang manirahan dito kasamang lola mo?" Tumingin si Sarah kay Milagros, ang matanday nakangiting nakatingin sa kanya at ang mga matay may pag-aasam na siya ay sumang-ayon na manatili sa bahay na yon. Hindi niya nais tanggihan ng isang napakabait na matanda na gaya nito. Panahon na siguro upang magkakilala sila ng mabuti ng kanyang lola kaya sumang-ayon siya. Nagayos sa bahay ng isang malaking kwarto para sa kanya. Ang kwarto ng personal na ihanda ni Milagros para sa kanya ay may set na kasangkapang Italiano, mga retro na chandelier at mga detalyadong magarang sanga. Maganda ang panlasa ng matanda at agad na nagustuhan ni Sarah ang kwarto pagpasok niya. Naupo silang maglola sa kama at maraming napagkwentuhan hanggang sa masabi niyang dito na tungkol sa kanyang ama na nakaratay ngayon sa isang ospital at isa na itong lantang gulay. Sinabi din niya sa matanda na siya ikinasal na, ngunit hiwalay na sila ng asawa niya. Ngunit sinabi ni Marlon na may mga lumang alitan ng pamilya ng kanyang asawa kay Rogelio, kaya hindi siya gusto ng pamilya ng lalaki. Marami siyang pinagdaanan sa relasyon na yon, nakaramdam ng awa ang matanda sa kanya at hindi na siya tinanong tungkol dito. Sa halip tinanong siya kung anong ginagawa niya ngayon at kung kamusta ng kanyang ama. Sumagot siya ng totoo, "Ako po at ang aking kaibigan ay nagbukas ng isang high-end na studio at maganda pong takbo nito." Nang marinig ni Milagros na siya ay isang fashion designer, kumislap ang mga mata nito. "Bakit mo naisipang maging designer?" "Siguro dahil narinig ko po sa aking auntie sa bahay ng nanay ko po ay isang mahusay na designer. Simula pa nung bata ako. Naapektuhan ako sa kanya at nakinig sa kanya, kaya nakuha ko rin ang pangarap na ito." Mahirap sabihin kung talagang gusto niyang disenyo o nais lang niyang tuparin ang pangarap ng ina. Sa madaling salita, maraming dahilan kaya siya naging designer. Hindi inaasahan ng kanyang lola na si Milagros Zuniga, isang legendary sa mundo ng disenyo, at siya ang pinakamahusay. Habang nakikinig si Sarah sa mga sinasabi ni Milagros, dahan-dahang namulang mga mata ng matanda't nang mabanggit ng tungkol sa kanyang ina. Nagtanong siya dito, "Lola, anong klaseng tao pong nanay ko?" Biglang narinig ni Milagros ang tawag na Lola mula kay Sarah. Napatigil siya sa pagsasalita at nakatingin sa apo na malamlam ang mga mata, pinupunasan ng mga luha mula sa kanyang mga mata at pagkatapos ay ngumiti. "Ano itinawag mo sa akin? Tatawagin ko po kayong Lola?" Hindi malaman ni Sarah kung nais ba nito na tawagin niyang Lola o hindi. Pumintig na malakas ang puso ni Milagros nang marinig iyon. Hindi yata't may tatawag na talaga sa kanya ng Lola. Ganitong itsura ng anak niya 20 taon nang nakakaraan, kaya sigurado siya na ito'y anak ng kanyang anak. Niyakap niya ng mahigpit si Sarah habang siya'y umiiyak. Sa totoo lang, mas masakit pa lang naging buhay ng kanyang lola kaysa sa kanya. Ang kalungkutan dulot ng pagkawala ng isang sakit ay mas nagpapadusa pa kaysa sa kamatayan. Malungkot ang kanyang naging buhay sa loob ng mahabang panahon at ngayon, heto't may kadugo naman pala siyang makakasama. Magandang bata, hinaplos niyang ulo ni Sarah na may pag-alaga sa kanyang mga mata. Matapos mag-isip ng sandali, sinabi niya, "Ang nanay mo ay isang babae na may matinding personalidad. Siguro dahil sikat ako, palaging mataas ang inaasahan ng mga tao sa paligid niya mula pa noong bata siya. Kailangan niya laging mag-ingat sa etiketa, ugali at sa harap ng kamera dahil madalas akong dumalo sa mga fashion show. Lagi siyang kasama ko. Kapag may pagkakamali, malaki ang magiging issue ng media. Kaya na kahit na siya ay anak ng isang kilalang pamilya, hindi siguro siya ganong kasaya. Sa totoo lang, may alam din ako tungkol sa kanya at sa tatay mo." Sinabi ni Milagros to sa mabilis na tumingin kay Sarah. Nakaluhod si Sarah at nanlaki ang mga mata ng kanyang narinig. "Kilala niyo pong papa ko? Alam niyong love story nila?" Medyo puno ng panghinayang ang mga mata ng matanda nang siya'y nagsalita. "Hindi ko alam na siyang ama mo noon, ngunit sa ilang mga pangyayaring nahulaan ko ng lalaking yun ay siya. Kung hindi ako ganong kalakas tumutol noon, marahil sana'y nanatiling anak ko at si Rogelio sa Amerika at nagkasama sila. Pero wala namang kung sa buhay, huli na para magsisi ngayon." Naalala ni Milagro sa mga pangyayari noong nakaraan at nagsalaysay. "Sa totoo lang, may kababatang nanay mo. Ang dalawang pamilya namin ay nagkasundo ng mga bata pa lamang sila. Magkasama silang lumaki at gusto naming magpakasal sila kapag sila'y lumaki na para mapagtibay ang relasyon ng aming pamilya. Pero nakilala ng nanay mo si Rogelio na noon ay mag-business trip sa Amerika. Nagkita sila sa isang mask ball. Nagsayaw na magkasama sa ilalim ng maskara at nagkaroon ng isang magandang gabi. Mula noon nahulog ang loob ng nanay mo sa kanya. Hindi ko alam kung anong kagandahan ang meron ng iyong ama. Basta ang nanay mo na palaging mataas ang pride, bigla na lang nahulog ang loob sa kanya.
Maraming mga noblemen mula sa mga kilalang pamilyang naghabol sa kanya, pero hindi siya interesado sa kanila. Nahalina siya sa iyong ama. Pagkatapos noon nagkita silang lihim. Nang ilang beses, ilang araw, bigla na lang siyang umuwi at sinabing gusto na niyang pakasalan ang iyong ama. Nang marinig ko na nagkakilala lang sila ng ilang beses, tumutol ako at sinabi ko na baka pera lang ang habol ng iyong ama sa aming pamilya. Pero sinabi ng nanay mo na hindi alam ng iyong ama ang kanyang pagkakakilanlan at ginamit niyang isang pangalan na hindi totoo sa mask ball. Pero hindi pa rin ako pumayag. Ayoko magpakasal ng anak ko sa isang lalaking hindi ko kilala kung saan pa napulot ng iyong ina. Gusto ko siyang makasal sa kababata niyang kaibigan. Hindi siya pumayag kaya ikinulong ko siya sa bahay at hindi na pinalabas. Hindi ko inasana ganon siya katigas ang ulo, tumakas siya mula sa pamilya namin para maghanap ng kalayaan at nagsabi na gusto niyang gumawa ng pangalan para sa sarili at wag na namin siyang hanapin pa. Nung mga panahon na yon, galit din ako sa kanya kaya gusto kong magdusa siya sa labas para malaman niya kung gaano kabuti ang buhay sa bahay. Ngunit hindi ko inasana magiging ganong kalayo at maghihiwalay sila at magpakailanman. Puno ng lungkot ang mga mata ni Milagros habang nagsasalaysay siya. Buong buhay niya ay malakas siyang babae, ngunit sa huli na wala ang kanyang anak, alam niyang nagsisisi siya. Hindi nakipag-ugnayan ang anak niya bago ito pumanaw. Marahil ay galit to sa kanya. Naramdaman ni Sarang emosyon sa kanyang lola, kaya hinaplos niyang kamay ng lola niya sa kanyang balikat at sinabing, "Lola, nung bata pa ako, madalas sabihin ng housekeeper namin na ang nanay ko ay lagi nagkakwento tungkol sa inyo. Sabi niya na kapag ipinanganak ako, ibabalik niya ako sa bahay para makita kayo. Hindi po niya kayo natiis. Nais niya lang bumalik kapag siya ay nagtagumpay. Sa totoo lang, pareho silang malalakas ang ina't ang lola niya. Lumaban sila ng walang hinihingang tulong. Parehong malakas ang kanilang personalidad. Ang isa ay gustong makapakumbaba, munang anak at ang isa naman ay gustong magtagumpay na muna bago bumalik. Ang tunggalian na ito ang naghiwalay sa kanilang mag-ina. Ano kayang mangyayari ngayon kasama na ni Sarah ang kanyang lola? Dahil sa kasinungalingan na ilimbag ni Marlon, tuluyan na kaya niyang mapaikot si Sarah kasama ang kanyang lola. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.